Isang magandang araw, isang magandang buhay. Isa na naman pong talakayan ng inyo pong programang Boses ni Kap. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Narito po tayo sa Barangay Camdas sa Baguio City para alamin ang mga kanilang pinagdadaanan at mga programa, proyekto at plano sa kanilang barangay. Magandang araw po sa Kapitana ng Camdas dito po sa lungsod ng Baguio. Gusto ko naming alamin ang mga proyekto, programa at plano ng inyong barangay itong taong 2024 at sa taong susunod. At ganyan din, gusto rin naming alamin ma'am kung ano ho ba ang inyong mga challenges naman na kinakaharap sa inyong pong barangay mismo. So, good morning everyone, especially to the listeners of Balitang Northern Luzon. Okay, ako po si Janet Floresca, punong barangay ng Camdas. So, unang-una, sa mga proyekto at mga activities ng barangay, as to peace and order, social services, tsaka sa BADAC, sa Anti-Drug Abuse Council, meron po tayong programa sa, yung unang-una po is yung sa BADAC. Nagkakandak po tayo ng yearly, actually 2 times a year po kami nagkakandak ng mga seminars sa mga children, sa youth, at saka ngayong taon nagkandak po kami ng Anti-Drug Abuse Council sa mga auxiliary team. Nagkandak kami noong January, tumawag kami ng PDEA para sa speaker po namin para mag-discuss po sa kanila. Nabigyan din po kami ng resolution ng PDEA na drug cleared po ang barangay natin. So, in terms of naman po sa peace and order, meron po tayong mini-maintain na 3 tanod po natin. Sila po ang kasama nating nagro-ronda tuwing gabi. Tsaka kung may activities na rin po, kagaya ng BPOWAC na meetings, kasama din po natin silang nag-attend ng meeting. Generally peaceful din po ang barangay natin mula nung nawala yung mga bars po dito sa atin. Kasi nung before pandemic po, maraming bars po dito sa second floor po ng Camdas building na parang inupos po ng barangay officials. So nag-dialogue po kami sa city, so nabigyan din po kami ng approval na hindi na ituloy yung bars dito sa Camdas. Ang pangunahing rason doon is malapit kami sa school. Oo, 2 po ang school namin dito. Kaya yon, hindi po namin pinayagan ang bars. So ngayon wala po kaming cases ng mga kaguluhan dito. Actually, ngayong last meeting po namin noong Wednesday last week, nabigyan po kami ng certification from Police Station 2 na zero crime po kami, January to March. In terms of social services, may mga programa din po tayo sa children, sa women's group, at saka sa senior citizen. Sinusuportahan po natin lahat mga programs nila, kagaya ng sa senior citizen, yung sa SCOFAD nila. Tapos ngayong taon binabalak nilang mag-educational tour daw within Baguio. Bago daw po sila mawala, at least makita daw nila kasi yung PMA, yung iba di daw po nila napasok. Kaya yun, sinusuportahan po natin yung mga programa like yung SCOFAD, yung Senior Citizen Officer for a Day. Yan, binibigyan po natin sila ng allowance kung magjo-duty po sila ng isang araw dito sa barangay. Likewise, yung sa women's, meron po tayong WOFAD, yung Women's Official for a Day. Tapos sinusuportahan din po natin yung programa ng women's group, yung micro-lending. Nagpapahiram po kami sa mga women's group po dito sa Camdas. Sa children naman, meron tayong Children Summit tuwing bakasyon po ng mga estudyante, usually March to June. Kasi depende sa bakasyon. And nagkakandak kami ng reproductive health seminar. Tapos yung anti-drug din sa mga bata. Yung ill effects of drugs. Alam nila yung epekto ng drugs sa kanilang katawan. Tapos meron ding takbo kontra droga sa mga children tsaka sa youth. Yun po. Ma'am, ano po naman yung mga challenges po na ating kinakaharap sa barangay ngayon? Challenges, isa na dun yung barangay hall namin. Kasi ang sabi po ng mayor natin, ang barangay hall natin is subject ng demolition due to the 3 meters easement at saka nasa ilalim kami ng creek. So, ang request lang po namin sa city government,
na kung pwede, bigyan kami ng pondo para makapagtayo kami ng barangay hall, maski na sa multipurpose hall po sana namin. Maliit man yung space, pero pwede siguro yon kung gagawing 3-story building. Dito sa Camdas din pala, ang isang problema namin is yung binabaha kami dito sa main road. Ang main reason nun is yung, dito kasi yung bridge is, 4 yung poste ng bridge na kung tutusin maliit yung bridge, bakit 4 yung paa? So, minimaintain namin yung bridge pag tinatanggal namin yung dumi kasi pag nagbabackflow siya dito. Hindi ang problema, hindi sa amin, kundi sa national siguro yon. Hiniling din namin yan sa DPWH na kung pwede, punduhan yung repair ng bridge. Kung kaya, na lang nila, i-reprogram nila para hindi na, tanggalin yung bridge, mag-aarko na lang na ganun. Ma'am, kayo lang ho ba merong mga demolition order o meron pa po sa iba't ibang mga residente natin? Dito sa barangay? Nasulatan sila ng Sibaw noong January kasi daw yung wala namang subject for demolition yung building permit. Nire-require kasi ng Sibaw dapat daw may building permit ang mga bahay. So nag-attend naman sila dun sa Sibaw ng meeting. Hopefully maayos nila yun. Kaso ang kwan pala ng mga residente, hinaing nila is mahal yung babayaran pag mag-apply ng building permit kasi 1 to 20 yata yung i-accomplish nila is magpapasurvey pa sila, tapos magbabayad pa sila kasi ng attorney na gagawa ng survey plan. Yun po, mahal. Nung nag-canvas yata yung isang residente namin is worth 130,000, yung buo na yun Oo, occupancy, building permit, tapos yung gagawin pa kasi yung mga floor plan. Any message po sa ating mga constituents ng Camdas, Barangay Camdas? Okay. Sa constituents po natin dito sa Camdas, nagpapasalamat din ako sa pagsuporta nila sa barangay council. Kung may activities kami, sumusunod naman sila kagaya ng clean up drive, nakikijoin naman po sila. Thank you.